pumapahari sa lugar na ito. Patuloy ka naming aawitan, Panginoon. Hallelujah. Ikalakpak po natin ang ating mga kamay. Yes, Lord.
Sikat ng araw, pagmamahal mo'y damang sa ilalim ng init ng iyong mga kamay. Ano mang pagsubok o hamon ng mundo, hindi maiwalay sa pag-ibig mo. Kung mahina man minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon, kay muli mo. Sa paglipas ng araw, liwanag mo'y tanglaw. Sa bawat kilos mo, ako ang nasa isipan. Kung mahina man minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon, kay muli mo. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko.
pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating ha. Hallelujah. Sige po, tayo po ay makakaupo na sa presensya ng Panginoon. Tayo po muna manalangin, Panginoon. Kami po ay nagpupuri, papasalamat, Lord, sa napakagandang umagang ito ang pinagawag sa amin. This is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Maraming salamat sapagkat ikaw po ay Diyos na mabuti, Diyos na banal, Diyos na mapangyarihan, Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat minsan pa kami po ibinigyan mo ng kalayaan pag-aralan ng salita mo. Lagi po namin sinasabi isang karangalan, pinipilayang pag-aralan ng salita mo sapagkat ang salita mo po ay buhay, ang salita mo po ay totoo, ang salita mo ay makapangyarihan, ang salita mo po ay nagbabago ng aming mga buhay. Dahil salita mo ang aming pag-aaralan, hindi po namin ang kapangyarihan ng banal ng Espiritu sa mga sa aming kalagitnaan. Open our spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding, upang lubos po namin maunawaan at maisagawa lahat ng salita mo na aming pong pag-aaralan sa umagang ito. Ang kaaway siya po ay may itang 2,000 taong talunan, anumang hadlang na kanyang gagawin, ito ay aking sinasansala, pinapawalang bisa sa pangalan ng dahil banal na Espiritu. Ikaw naman sa aming kalagitnaan, inangkin po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang binasa po talata kanina ay Mark chapter 16, verse 15 to 16. So, babasahin ko po ay Matthew chapter 28, verse 16 to 20. Ang sabi po doon, Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus has told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, All authorities in heaven and earth has been given to me. Go therefore make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching to obey everything I have commanded you, and surely I will be with you always to the very end of the age. Ang Diyos po ang magpapahala ng kanyang banal, makapangyarihan salita, natin pong pag-aaralan sa umagang. Nung nakaraang 2 linggo, puro po the Great Commission ang pinag-aaralan natin. Ang sabi po ng ating pinag-aaralan, para po yung sense of destiny malagay sa ating puso, kinakailangan lagi po natin na pakinggan ang mensahe about the Great Commission. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa umagang ito, why should we go? Why should we go? Bakit tayo dapat humayo? Bakit tayo dapat magbahagi ng Ebanghelyo? Bakit tayo dapat mag-win ng soul? Ang ating pong pag-aaralan, ang ating pong mundong ginagalawan, meron pong malaking problema ang kinakarap po ng mundong kinagagalawan po natin. Ito po ay isang bagay na ayaw mapakinggan ng napakaraming Kristiyano kapag ito po ay sinabi mo o kapag ito po ay pinarinig mo sa kanila, ang iniisip po nila ay hindi sila ang dapat gumawa. Para ba ang tingin nila wala silang pakialam? Hindi kami ang dapat gumawa niya. Hindi po sila tumitigil doon sa kanilang ginagawa para po i-address yung problema. At dahil po dyan, yung problema po ay lumala ng lumala, samantalang ang mananampalataya ay umaakto na para bagang walang problema. Umaakto na para bagang walang mali. Ano po ba yung problema pinag-uusapan po natin? Kasi yung titingin po natin, araw-araw,
Libo-libo po yung namamatay papunta sa kapahamakan. Araw-araw, libo-libo po yung namamatay na walang Kristo sa puso, walang Kristo na personal na relasyon sa Panginoon, pupunta sa apoy ng impyerno. So sa pag-aaralan po natin, sinabi po natin, almost 43,200 ang namamatay araw-araw dito po sa Pilipinas. At karamihan sa mga mananampalataya, hindi po nila iniisip yan. Pag narinig na, tinatakpan nila ang tenga, parang ang paningin po nila, hindi kami yan, hindi kami kabahagi dyan. Parang walang problema, araw-araw. Libo-libo ang namamatay na wala pong Kristo sa puso, pupunta sa apoy ng impyerno. Ang sabi po ng buka pag Jude, snatch them from fire. Agawin natin sila sa apoy ng impyerno. Ang ating pong obligasyon, bawasan ang pupunta sa impyerno, dagdagan ang pupunta sa langit. Lahat po ng taong mamamatay, araw-araw may namamatay. Mamamatay na walang Kristo sa puso, papunta sa apoy ng impyerno. Bububunin yung buhay na walang hanggan. Sa kaparusahan. Sa apoy na hindi namamatay. So, ibig sabihin bilang mananampalataya, dapat po tayo maging seryoso sa Great Commission. Bakit po tayo dapat maging seryoso sa Great Commission? Malapit na pong dumating ang Panginoon. Ito yung pagkakataon na hindi na po tayo maglaro sa ating buhay Kristiyano. Panahon na para seryosohin po natin yung Great Commission. Why we should go? Bakit po ba tayo dapat humayo? Bakit ba tayo dapat magbahagi ng salita ng Diyos? Bakit ba tayo dapat mag-win ng soul? So, yun po tatalakayin natin. Bakit tayo dapat humayo? Ang sabi po sa verse 19, sabi ni Jesus, go, therefore make disciples of all nations. Sabi ni Jesus Christ, go. Humayo kayo. Maging binasa ni Joanne, sabi doon, go and preach the gospel to all creation. We should go because Christ wants us to go. Dapat po tayo humayo sapagkat gusto ni Kristo humayo tayo. We should go because Christ commanded us to go. Tayo dapat humayo sapagkat inutusan po tayo ni Jesus na humayo, and this is called obedience. At ang tawag po dito ay pagsunod. Yung Matthew chapter 28, verse 18, 19, 20, hindi po iyang suggestion. Hindi po request ni Jesus Christ. It is a command. Utos. Very important na utos. Ito po yung utos na mayroong kalakip na authority, utos na may kalakip na responsibility, utos na may kalakip na accountability. Nung sinabi ni Jesus Christ, go, therefore make disciples, nag-release po siya ng authority sa atin. Tayo po yung bigyan ng authority para humayo. Hindi lang authority, kalakip yung responsibility. Responsibility natin na humayo. Hindi lang responsibility, accountability. May pananagutan tayo kapag hindi tayo hahayo. Amen po ba? At ang ating Panginoon, si Kristo pa yung ating tagapagligtas at Panginoon. Amen po ba? He is our Lord and Savior. Hindi lamang po sa tagapagligtas, siya po'y ating Panginoon. At bilang Panginoon, siya po'y may karapatan sabihan tayong humayo ka. Kasi bakit Panginoon po natin siya? Ang sabi ng Luke 6:46, tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon, pero hindi naman sinusunod yung sinasabi ko sa iyo. Si Kristo po nagsabi, tinatawag niyo akong Panginoon, you call me Lord, Lord, and don't do the thing I say. Tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon, pero hindi mo naman ginagawa yung sinasabi kong gawin mo. Sabi ni Kristo, go, humayo ka.
Ang Diyos po'y mayroong plano na abutin yung mundo, lahat ng bansa sa pamagitan po ng Ebanghelyo. At sa plano yan ng Panginoon, included po tayo, kasama tayo. Hindi na po bababa si Jesus Christ para mag-share ng gospel. Tayo po yung gagamitin niya para maabot ang buong mundo ng Ebanghelyo ng ating pong Panginoong Yesu Kristo. His plan includes us obeying His command. Kabilang tayo at tayo po'y susunod sa kanyang utos, sabi ng ating Panginoon, go! Kasi minsan na nasa isip natin si Kristo yung tagapagligtas ko. Huwag natin kakalimutan ang Panginoon po siya. Meron sa karapatan magsabi sa atin, humayo ka! Patay humayo, it is an act of obedience. Pakakpakan po natin ang Panginoon. 2 Peter chapter 3 verse 9, ito po yung sinasabi. The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Ang gusto po ng Diyos, lahat ng tao ay magsisi at lumapit po sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung gusto ng Panginoon sa binasa nating talata. Ang gusto na Lord, lahat ng tao magsisi at lumapit kay Kristo. Ayaw po ng Diyos na isa ay merong mapunta sa apoy ng impyerno. Ayaw niya. Ang impyerno po ay nilikha hindi po para sa tao. Ang impyerno ay nilikha para po sa devil, sa mga aliporos ni Satanas, hindi para sa tao. Ang nakakalungkot, ang tao ang gumagawa ng paraan para sa mapunta ng impyerno. Ayaw po ng Diyos. Miski isang tao ang mapunta po sa apoy ng impyerno. Ang gusto po ng Diyos, maranasan ng tao yung kagalakan ng pagpapatawad ng kasalanan. Di ba nung tayo pinapatawad sa kasalanan natin, yung kagalakan na hindi kayang ipaliwanag, yun po yung gusto ng Diyos. Maranasan ng tao, malaman ng tao, maranasan ng tao yung kagalakan ng pagpapatawad sa kanyang nagawang kasalanan. Gusto po ng Diyos na malaman ng tao yung kapayapaan. Kapayapaan dala-dala ng kaligtasan. Kapayapaan dinudulot ng buhay na walang hanggan na regalo po ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya po sa Kanya. Amen. At gusto po ng Diyos ang bawat tao ay magkaroon ng personal, living, loving, real relationship with Him. Yung po gusto ng ang tao magkaroon ng personal, buhay, mapagmahal at totoong relasyon sa Kanya. Paano po mangyayari? Tayo yung instrumento. Tayo magbabahagi ng Ebanghelyo upang yung tao magkaroon ng personal, living, loving, real relationship with Christ. Bakit po tayo nagkaroon ng personal na relasyon kay Kristo? Merong nag-share sa atin. Merong ginamit ng Panginoon na bahagian tayo ng salita. Hindi po tayo naborn again sa sarili lang natin. Sino po dito yung naborn again ka sa sarili mo lang? Nagsisikat yan ng sa Kristo sa inyo lang sarili. Wala nag-share. Kalimitan, meron ginamit si Lord. Di ba? At dahil tayo po ay nakakilala sa Panginoon, may nagbahagi sa atin, tayo po yung gagamitin naman ng Panginoon. Upang yung ating mga kaibigan na hindi pa mananampalataya, upang yung mga kamag-anak natin hindi pa mananampalataya, yung kasamahan natin sa trabaho, kaklase natin na hindi mananampalataya, walang personal na relasyon kay Kristo, tayo ang gagamitin para ibahagi ang salita ng Diyos. Pag sila pa'y magkaroon ng personal, living, real relationship sa ating pong Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Ikaw ang gagamitin. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang gagamitin. Palakpakan po natin ang Panginoon. John 15:16. Ang sabi po ng John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go, bear fruits, and that your fruit should abide. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo, at itinalaga ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang inyong
bunga. Sabi ng Panginoon, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Ulitin po natin. Ang gusto po ng Diyos, lahat ng tao ay magsisi sa kanyang kasalanan at sa pagsisisi ng tao sa kanyang kasalanan, tayo po ang gagamitin ng Panginoon. Para sila ay magsisi. Tayo po yung hahayo, ibabahagi ang salita ng Diyos. Ang plano po ng Diyos na ang tao huwag mapunta sa impyerno, doon sa plano niya, kasama po tayo. Tayo magsisi sa Kanya na ang impyerno totoo. Hell is real. Heaven is real. Sabi ng ibang tao, hindi totoo yan, hindi naman totoo ang impyerno. Pag ikaw ay mahirap, impyerno yan. Pag mayaman ka langit. Hell is real. Heaven is real. Doon po sa plano ng Diyos na walang taong mapunta sa impyerno, tayo po ang gagamitin. God choose you. Pinili ka ni Lord. Pinili ako. Pinili tayo lahat para humayo at ibahagi ng Ebanghelyo para ang tao mula sa impyerno mapunta sa langit. Amen po ba? He chose us individually and collectively as a church to bear fruits. Pinili tayo individually and collectively as a church to go and bear fruit para po tayo ay mamunga. Ang puno po ng mangga, namumunga ng mangga. Ang puno po ng mansanas, nagbubunga ng mansanas. Ang puno po ng papaya, nagbubunga ng papaya. They reproduce themselves. Di ba? They reproduce themselves. Sabi ng Panginoon, go, therefore. Sabi doon, go, I have appointed you to go and bear fruits. Ibig sabihin, as a Christian, we must produce ourselves. Kinakailangan tayo tinawag para humayo at mag-produce ng kapwa natin na maging mananampalataya. Jesus has appointed you to reproduce ourselves. Jesus appointed you to go and make disciples. Jesus appointed us to make a difference in this world. Tayo po yung pinili. Tanong mo, sino ba tayo para piliin? Bakit po tayo pinili? Kasi tayo po yung may personal na relasyon kay Kristo. Tayo po yung nakakilala sa Panginoon. Hindi pipiliin ni Lord yung nasa labas na walang alam sa salita ng Diyos. Tayo po yung pinili, yung bawat isa sa atin. Ano man ang edad mo, pinili ka ni Lord. Para humayo, ibahagi yung Ebanghelyo sa mga tao hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. John 14:15. If you love me, you will keep my commandment. Kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. Sino po nagsalita? Ang ating pong Panginoong Kristo. Our degree of obedience is directly proportional to our love for Jesus. Our degree of obedience is directly proportional sa pagmamahal po natin kay Jesus. Ibig sabihin, kapag sinabi natin mahal natin si Jesus, kalakit po niya yung obedience. Directly proportional yung pong pagmamahal sa pagsunod po natin sa ating pong Panginoon. Taas po ang kamay ng nagmamahal sa Diyos. Taas po ang kamay ng mga tunay na nagmamahal sa Diyos. Lahat po tayo tunay na nagmamahal. Kaya po ba natin patunayan yung pagmamahal natin sa Diyos sa pamagitan ng pagsunod? Amen. Sabi naman, if you love me, you will obey my commands. Para mapatunayan natin, mahal natin ng Diyos, susundin natin yung inutos na go, humayo kayo. O magkaroon po tayo ng obedient test. Sabi po ng Hebrews 10:24-25.
And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to live together as in the habit of some, but encouraging one another. Sabi po doon, sa 25, huwag mong kaligtaan, dumalo sa pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Ang utos, huwag natin kaligtaan yung pagtitipon katulad doon. Sinusunod po ba natin yung utos na yun? Yung kaya nga tayo nandito, kaya po tayo nandito, sinunod natin yung utos eh. Di ba? Yung mga hindi, wala po dito, ibig sabihin, dinis-obey nila yung utos ng Diyos. Kaya nga testing ng obedience eh. Kayong naandito, sinunod nyo yung Hebrews 10:25, sapagat kayo yung nakadalo, sinunod yung utos niya. Yung hindi nakadalo, nagsumuhay sa Panginoon. Ang tanong, kung meron po tayong kasama sa bahay, na hindi dumalo, sinasabihan po ba natin? Ay, linabag mo yung utos ng Diyos kasi ang sabi ng Diyos, huwag natin kaligtaan yung pagdalo sa gawain. Amen. Sabi po sa Proverbs, chapter 20, verse 1. Wine is a mocker, strong drink a brawler, and whoever is led astray by it is not wise. Sinusunod po ba natin yung utos nito na huwag tayong uminom ng alak? Sinusunod ba natin? Amen, sinusunod natin. Meron ba tayong mga kakilalang Kristiyanong umiinom pa ng alak? Kung meron tayong kakilala, sinasabi ba natin pinagbabawal ng Diyos yan? Amen. So sinusunod natin, hindi po tayo nainom ng alak. Jeremiah chapter 1 verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. Bago ko pa pinorma sa sinapupunan ng iyong ina, kilala na kita. Bago pa ikapanganak, itinalaga na kita. Ang tanong, do we believe that abortion is wrong in the eyes of the Lord? Naniniwala ba tayo ng abortion ay mali, kasalanan sa harapan ng Panginoon? Mali, sinabi ng Bible eh. Bago pa lang tayo pinupurma kasi katuwiran ng iba, hindi pa raw naman tao. Ang sabi ng Bible, sabi nga sa natin, bago ka pa lang ipinurma, pinupurma ka sa sinapupunan ng ina mo, kilala na kita. Sa iyong ibig sabihin, kilala na tayo. Abortion is wrong in the sight of God. Pero bukol pa tayo sa ating paniniwala. Pag meron pa tayong kakilala na gusto mag-abort, sinasabi pa natin, ay huwag mong gagawin dyan. Kasalanan niya sa harapan ng ating pong Panginoon Diyos. Tayo po ba ay pumapatay? Tayo po ba ay pumapatay? Hindi, ibig lang pinapatay natin. Lamok. Tayo po ba ay nagnanakaw? Hindi, sinusunod natin yung utos na yan. Don't steal. Tayo po ba ay nangangalo niya? Tayo po ba ay nagsusugan? Hindi tayo nagsusugan. Di ba? So, ibig sabihin, tayo po ay obedient sa salita po ng Diyos. Pero, bakit pagdating doon sa utos na humayo ka, parang hirap na hirap tayong sundin. Sinusunod natin maraming utos. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsusugal. Sinusunod natin eh. Pero pagdating doon sa utos na go, parang hirap na hirap tayong sundin. Para bang meron tayong tinatawag na selective. Parang pinipili po natin kung ano yung dapat sundin at kung ano yung hindi dapat sundin. Parang ang tingin natin, itong utos na ito mas mabigat. Kaya ito naman magaan lang ito eh, hindi ko susundin. Wala pong mabigat, wala pong magaan. Lahat ng utos, dapat namin sundin. Di ba sabi sa verse 20, and teaching them to obey everything I had commanded, lahat ng itinuro ko. Sundin, sabi ni Jesus Christ. Walang pipiliin. Ang dami po natin sinusunod na utos ng Diyos. Pero pagdating sa utos ni Jesus, doon tayo po nahihirapan. Doon po tayo nahihirapan na sundin. We should go because Jesus Christ
commanded us to go. Dapat tayo humayo sapagkat tayo po'y inutusan ni Jesus na tayo po'y humayo. Ang Diyos na nagsabi sa atin, huwag kang magnakaw, sa rin po yung Diyos na nagsabi sa atin, humayo ka. Yung Diyos na nagsabi sa atin, aating ka ng salong kakaligtaang dumalo sa church, yun din po yung Diyos na nagsabi sa atin, humayo ka. Yung Diyos na nagsabi sa atin, huwag kang magsusugal, yun din po yung Diyos na nagsabi sa atin, humayo ka. Yung Diyos na nagsabi sa atin, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang manloloko ng kapwa mo. Yung di po yung Diyos na nagsabi sa atin, go! Umayo kayo! Ipangalan ang mabuting balita. Anything less than going is disobeying the one who died on the cross to save us. We should go because Jesus Christ wants us to go. We should go because Jesus Christ has commanded us to go at bilang siyang Panginoon natin. Dapat po natin sundin. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. So yun po yung number 1. We should go because Jesus commanded us to go. Number 2. We should go because of what a lost world faces. Tayo po'y dapat humayo dahil po sa kinakaharap ng lost world. Kinakaharap ng mga walang Kristo sa puso. Yung mga kinakaharap ng hindi mananampalataya. We should go because of what a lost world faces, of what an unbeliever faces. Ano ba kinakaharap ng yung taong walang Kristo sa puso? Acts chapter 26, verse 17 hanggang 18. To whom I am sending you to open their eyes so that they may turn from darkness to light, from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sin and place among those who are sanctified by faith in me. Base po sa passage na ito, everyone who is lost is in darkness. Lahat ng nawawala, nasa kadiliman. Lahat po tayo dati nasa kadiliman, di ba? Sabi ko sa 1 Peter 2:8-9, I am your chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you may proclaim the praises of him who has called you out of darkness into his marvelous. Lahat po tayo, lahat nasa kadiliman. Tingin ko sa Ebanghelyo, napapunta tayo sa liwanag. Lahat ng walang relasyon sa Diyos, nasa kadiliman. They are under the power of evil. They are under the power of the devil. Alam man nila o hindi. Nung tayo hindi mananampalataya, hindi natin alam na tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kaaway, kapangyarihan po ni Satan. Nasa kadiliman. Yun ang nangyayari po sa ating gobyerno. Bakit bilyon-bilyon ang ninanakaw sa kapan ng gobyerno? Why? Because they are in darkness. Sapagkat sila po'y nasa kadiliman, sila po'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng kaaway, kapangyarihan ni Satan. Biruin mo, bilyon-bilyon ang ninanakaw. Bakit nila nagawa? Nasa kadiliman sila. Under the power of Satan. They are energized by the power of Satan. Bakit maraming drug at maraming mga drug syndicate? Maraming mga drug lord. Alam na alam nila mga makakasira sa buhay ng tao. Bakit? Because they are in darkness. Nasa kadiliman sila. Under the power of Satan. Ang sabi ng Panginoon, tinawag tayo to open their eyes. So that from darkness, mapunta sila sa light, upang under the power of Satan, mapunta sila sa under the power of God. Sino ang gagamitin? Sabi po dito, papasahin po natin muli. To whom I am sending you. Tayo po sinasabi ni Jesus Christ. To whom I am sending you to open their eyes that they may turn from darkness to light and from power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sin. Tayo kung gagamitin o tayo sinugo, pinakayo upang buksan mo kanilang mga mata na nasa kadiliman.
para mabuksan upang mula sa kaliliman, mapunta sa liwanag, mula sa kapangyarihan ng kawan, mapaisailalim ng kapangyarihan ng Diyos. At matanggap po na yung kapatawaran ng kasalanan. Yung po yung kalagayan ng lost world. Kaya dapat po tayong humayo. Kung di tayo halayo, wala talaga sa kagiting patuloy na nakaghanap ang kasamaan. Patuloy na talagang ang gobyerno ay talagang lulubog. Kasi nasa ilalim ng kadiliman yung mga namumuno Sa halip na para sa tao, para sa ikaganda, kita mo naman yung mga haba-haba. Nung araw yung mga lugar na hindi talagang sobra yung matindi pa. Bakit? Bakit nagkukurap? Because they are in darkness. Because they are under the power of Satan. Amen. At sabi ng Panginoon, I am sending you to open their eyes. Upang mula sa kadiliman, mapunta sila sa liwanag. Upang under the power of Satan, mapunta sila under the power of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. In their case, the God of this world has blinded the mind of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. They are perishing and dying in darkness. Dying in darkness. Mapapahamak po sila. The God of this world has blinded the mind of the unbeliever. Binulag po ng Diyos ng sanlibutan si Satanas yung mata ng mga tao para hindi po nila makita yung liwanag ng ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Kakita mo, nagbabahagi tayo parang baliwala sa kanila Di ba? Bakit? Binulag po ng Diyos ng sanlibutan para hindi po nila makita yung liwanag ng ebanghelyo ng Diyos na siya pong larawan ng Panginoong Diyos. Binulag. Kaya minsan pag nangangarag ka, parang baliwala. Kasi bulag nga sila Isinubo tayo para mabuksan yung kanilang mga spiritual eyes. Para makita nila yung liwanag ng ebanghelyo ng Diyos. Paano mabuksan tayo o yung gagamitin? Sarado yung isipan nila Miski nga tayo, di ba? Sarado yung isipan natin sa katotohanan Di ba? Gumagawa tayo ng walang kasunod tayo kung gumawa ng mali Wala tayong pakialam, masaktan yung kapwa natin para okay lang sa atin Di ba? At tayo po nung tayo nakakilala sa Panginoon. Nung nabuksan yung ating isipan binulag ng Diyos ng Santo. Nabuksan Tayo yung gagamitin ng Diyos para mabuksan yung kanang isipan na binulag ng Diyos ng sanlibutan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang gagamitin. Pinili ka ng Panginoon. Palakpakan po natin ng Panginoon. John chapter 3 verse 18. Whoever believes in Him is not condemned. But whoever does not believe in Him is already condemned because he has not believed in the name of the only Son of God. Ang sino ang naniwala sa Kanya ay hindi nahahatula. At yung hindi naniwala sa Kanya ay hinatulan na. Sapagkat di sila naniwala sa kaisasang anak ng Diyos. They are living under death sentence. They are condemned to a life without God. Inatura na sila. Kasi bakit hindi sila kumilala sa kaisasang anak po ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. They are living under a death sentence. They are condemned to a life without God. Kaya pagdating ng panahon, saan po sila pupulutin? Sintinsado ng death sentence Pupulutin po sila sa apoy ng impyerno. Walang hanggang, buhay na walang hanggang. Puro yung pong parusa. Apoy na hindi namamatay. Dito nga lang, napakainit Hindi natin kaya tagalan Sa impyerno pa. Sino ba yung gusto mapunta sa langit? Sino gusto mapunta sa impyerno? Siyempre wala. Sino po dito yung mga kapag-anak na wala pa sa Panginoon? Hindi pa sila born again.
Taas ang kamay, meron kang mag-anak. Lahat tayo, meron, di ba? Gusto ba natin sila mapunta sa impyerno? Sabi na, dahil sila mapunta sa impyerno. Gusto ba natin mga mahal natin sa buhay mapunta sa impyerno? Siyempre ayaw natin. Sabi ng Panginoon, go! Tayo yung gagamitin kasi kamag-anak natin yan eh. Tayo yung gagamitin kasi kapatid mo yan. Kasi kuya mo yan. Akin mo yan. Nanay mo yan. Uncle mo yan. Tayo yung gagamitin. Para mula impyerno pupunta sila sa langit. Pero kung gusto mo na mapunta sila sa impyerno, edi umumpo na lang tayo. At ito'y ang tawag dito. Magkukuya-kuya-kuya na lang tayo. Pero lahat po tayo, mayroong mga mahal sa buhay na hindi po nakakakilala sa Panginoon. At ayaw natin na sila po'y mapahamak sa buhay ng impyerno. Hindi tayo magpepelo yung kapatid niyo po kasama ko sa bahay. Tawagan mo yung pastor namin para bahagian po siya ng salita ng Diyos. Nakasama mo na sa bahay eh. Lord, yung kasamahan ko po sa trabaho, araw-araw kong kasama. Katabi ng upuan ko, kaklase ko, araw-araw kong katabi. Panginoon, magpadala ka naman ang gagawa mo para mabahagian sila ng salita. Katabi ka na nga araw-araw eh. Kung saan ka na andon, doon yung ang workplace na tinalaga sa'yo ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, go! Saan ka man naandon, yun po yung workplace mo na itinalaga ka para ibahagi po yung ibanghelyo ng ating Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. They are living under the death sentence. They are condemned to life without God. Revelation chapter 20, verse 15. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Ang sinong pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon saan? Dagat-dagatan apoy. Sino po dito yung mahilig sa swimming? Saan po tayo nagsuswimming? Siyempre sa swimming pool. Siyempre sa tubig. Ito po sinasabi dito. Pag hindi nasumpungan ang pangalan mo sa aklat ng buhay, magsuswimming ka sa dagat-dagatang apoy. Dagat-dagatang apoy. Doon magsuswimming. Yung mga taong ang pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Diyan ba sa attendance natin nakasulat kayo? Naisulat ba ni Brother yung mga pangalan na nandito? Sa aklat kayo. Sabi natin, hindi tayo mailista sa listahan kung nakalimutan ang pangalan natin. Siguro doon lang natin, yung pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay. Kagabi nag-Bible study po kami doon po sa kaibigan ni Karen sa San Antonio sa may highway. Ang dami nila. Tumanggap po sila sa Panginoon. Ipa-pray po natin na maging regular kasi si, ano pangalan nun? Si Karen? Si Rina kasi, Rina Bisma. Siya kasi ay minsan ay wala. Kaya ang mangyayari kapag naandun siya, saka na kami mag-Bible study every Sunday. Pag-pray po natin na maging, kasi ang dami po nila. Ipinost natin sa page natin, ang dami po nila tumanggap sa Panginoon. Ibig sabihin, nung pinag-pray ko nga, salamat Panginoon, ang mga pangalan nila ay isinulat mo sa aklat ng buhay. Amen. Salamat po tayo. Nung tinap natin si Kristo, Lord and Personal Savior, ang pangalan natin, isinulat sa aklat ng buhay. Ang sabi ng iba, nakasulat sa aklat ng buhay. Mabubura ba o hindi mabubura? Ha? Iba-iba po yung pananaw ng mga Kristiyano. Iba-iba po yung pananaw. Kanya-kanya po pananaw. Iba sabi nila kasi may pambura ang Panginoon. Kasi may mga talata sa Bible. Ang sabi ni Moses na tatandaan ko, Panginoon, kung hindi mo papatawarin ang mga taong to, burahin mo na lang ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Ang sabi ng Panginoon, yung lamang nagkasala sa akin, ang buburahin kong pangalan sa aklat ng buhay. Pero mayroong paniniwala, kaya nga nasa conviction mo.
na pag tinanggap mo si Kristo as Lord and personal Savior, walang pwedeng umagaw sa kanyang kamay. Magkasala ka man, babalik ka sa Panginoon. Sabi ng Romans, John 10:28, I give them eternal life, they shall never perish. No one can snatch them out from my hand. Walang pwedeng umagaw. Iba-iba po yung pananaw ng mga mananampalataya. Yung iba, nawawala daw ang kaligtasan. Yung iba, hindi nawawala. Nasa atin na po yan. Pero para tayo magsigat, pag-aralan natin yung salita po ng ating Panginoon. Ang malaga, dumating pagkakang kinagap natin si Kristo sa Lord ng personal Savior, yung pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ako'y naniniwala, hindi mabubura yung pangalan natin kasi magpapatuloy tayo. Po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. We should go because of where the lost world is. They are under the control of Satan. They are under, their minds are binded to the truth. They will spend forever in hell without knowing Jesus. Jesus commanded you to go because of the lost world, because of the dying world. Napakarami. Yung pong Christianity sa Pilipinas, sa pinag-aralan natin ay 11%. 11% ang Christian sa Pilipinas. Ito dito rin. Ibig sabihin, 11% ang Christian sa Pilipinas. Pag sinabi natin Christian, biblical Christianity. Yung Kristiyano sinasabi ng Bible. Kasi marami nagsasabing Kristiyano, pero hindi talaga Kristiyano. Pag sinabi natin 11%, biblical Christianity. Yung Kristiyano sinasabi ng Bible. 11%. Ibig sabihin, 89%. Hindi. Pag namatay, pupunta sa apoy ng impyerno. At yung 11% na Christian, kasama tayo. Kasama tayo. Salamat. Salamat. Kasi bakit? Siya yung pumili sa atin eh. Hindi tayo naborn dahil pinili natin ang Diyos. No. Naborn ka kasi pinili ka ng Panginoon. Hindi tayo, kasi kung tayo ang pumili sa Diyos, magmamalaki pa tayo eh. Lord, naborn ka kasi pinili kita eh. No. Ang Diyos ang pumili sa atin. Di ba sabi ng Panginoon, kung ano man, sabi ng Panginoon sa Diyos naman, yung ibinigay ko sa akin, kailanman hindi ko itatamoy. Tayo pinakalapit kay Kristo kasi inilapit po tayo ng Panginoon Diyos kay Kristo. Siya yung nagdala sa atin. Kasi pinili ka. Di ba sabi ng Ephesians 1:4, God has chosen us in Christ before the foundation of the world. Bago pa itinatag yung pagibay ng sanlibutan, bago pa nilikha ang langit at lupa, bago pa itinangat yung ninuno mo, hindi ka pa parang pinanganak, pinili ka na ng Diyos. Di ba sabi sa binasa natin? Tayo po ay pinoporma pa lang. Sa sinabi po ng iaamin niya, sabi mo, I knew you. Kilala na kita. Amen. Salamat ang pangalan natin na nakasulat sa aklat ng buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. At naniniwala ako, walang mawawala. Kung tayo po lahat ay magpapatuloy. Hindi pa po, sabi Fernando, hindi pa tapos ang laban. Bagamat malapit ang dumating ang Panginoon, pero hindi natin alam kung kailan eh. So habang hindi pa dumadating si Lord, ang utos ni Lord, go! Di ba sabi ko sa Matthew chapter 24, verse 14? And the gospel we preach to all creation as a testimony of all nation, and then the end will come. Ipapangaral. Kasi bakit dapat ipangaral? Para pagdating po ng takdang panahon, yung tao walang maitihadang kay Lord. Hindi magsasabi, Panginoon, hindi ko alam na meron parang namatay ka para sa krus. Hindi ko alam na dapat pinakit kong tanggapin, wala namang pong nangaral sa akin. Hindi ako alam. Kaya may papangaral eh. Sa lahat. Para pagdating po ng takdang panahon, walang pwedeng magkumangal. Kasi lahat ng tao nakarinig ng salita po ng Diyos. Ang ating pong ngayon, ang ating pong response, i-share. Kung sila, hindi po tayo ang magpo-born again sa kanila. I-share po natin, yung banal na Espiritu ang hihingi po sa kanilang puso. Ang responsibility na share the word of God from the heart.
Mula sa puso ibabagal natin sa at yung Holy Spirit, yung po yung hihipo sa puso nila upang i-convict sila, upang sila po yung mag-response positively, tanggapin si Kristo as Lord and personal Savior. Yung kagabi, tinanong ko naman kagabi pumayag po sila. Kasi ang pagtanggap hindi sa palitan, yung bukal sa puso. Pag isinari po natin ang Word of God, bukal sa puso, kikilos yung banal na Espiritu, yung puso ng binahagian mo. At tatanggapin si Kristo as Lord and personal Savior. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bakit po tayo aayo? Aayo po tayo sapagkat inutusan po tayo ni Kristo humayo. Aayo po tayo sapagkat dahil po dun sa kalagayan kung ano yung kinakaharap ng lost world. They are under the power of Satan. They are in darkness. They are sentenced to death. Amen. Number 3. Panghuli na po. Why we should go? We should go because of what going will do for us. Tayo dapat humayo sapagkat kung ano ang gagawin ng paghayo natin sa atin. Kapag tayo po'y humayo, kapag tayo po'y nagbahagi ng salita ng Diyos, kapag tayo po'y nagwin ng salita, ano ang ibibigay nito sa atin? We should go because of what going will do for us. Kapag tayo humayo, it will give us the joy of knowing we obey the Lord. Ano po yung ibibigay sa atin? Bibigyan tayo ng kagalakan na alam po natin na tayo po'y sumunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon. There is joy in obeying the Lord. So kapag humayo po tayo, magbibigay ng kagalakan. Dahil alam mo sumusunod ka sa Panginoon at alam mo meron blessing sa pagsunod sa Panginoon. Kagalakan hindi kayang ipaliwanag ng ating pong mga puso. Amen. It gives you the joy of seeing people come out of darkness into light. Yung kagalakan na makita mo yung tao lumabas mula sa kadilim na napunta sa liwanag. Kagalakan na yung tao papunta sa impyerno, nalipat papunta sa langit, kagalakan. Amen. Yung po yung pinakadakilang kagalakan na pwedeng ibigay sa atin ng paghayo. Yung kagalakan na nabago ang kanyang buhay. Di ba kapag may nasiram ka at tumanggap talaga sa Panginoong totoo, yung kagalakan mo na hindi kayang ipaliwanag. Kasi bakit? Sapagkat alam mo itong taong ito, mapapahama, itong taong ito, pupunta sa apoy ng impyerno. Pero kung ginamit ng Panginoon para mabago ang kanyang buhay, yung kagalakan, hindi mo kayang ipaliwanag. Nag-uumapaw na kagalakan. Di ba ano ba yung kaibigan mo? Nabahagian mo sa salita ng Diyos. Tumanggap. Di ba yung kagalakan na malam mo na ginamit ka ng Diyos para baguhin yung buhay ng tao forever. Amen. Yung kagalakan. Yung nagbahagi ng salita ng Diyos sa atin. Nakaranas po yung kagalakan, the greater joy. Amen. There is no greater joy than knowing God used you to change someone's life forever. Amen. The greater joy na malaman po natin. Tayo ginamit ng Diyos para mabago yung buhay ng tao forever. Na dati ay ganito pero nabagong buhay, ikaw naging instrumento ng Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. It enables us to change our community, country, and world. Bigyan po tayo ng kakayanan para mabago. Kasi kapag tayo humahayo, mababago yung ating komunidad, mababago yung ating bayan, mababago yung ating bansa. Tayo po lahat ay hayo. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Ready ka na ba? Ready ka na ba? Ready ka na ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi di ba tayo po ay nagre-reklamo dahil sa nangyayari sa ating gobyerno. Meron tayong parang
may galit minsan. Kasi anong nangyayari? Na yung pera para sa tao, nabubulsi. Na yung tao hindi dapat makaranas ng ganung katinding baha, pero bumabaha. Di ba? Nagre-reklamo kayo, bakit ganyan, because they are in darkness. At tayo pinigyan ng Panginoon ng pagkakataon na magawa yung paraan yung nangyayari. Kasi tayo po yung nagre-reklamo, pero wala naman tayong ginagawa. Bakit ganon? Bakit si ganito? Bakit ganyan? Di ba? Sa atin po ipinigahan yung kakayanan na mabago yung mga pangyayari. Kaya nga lagi natin ipinag-pray yung mga nasa leadership natin. Hindi lang ipag-pray, kundi talagang ibabahagi po natin. Tayo po yung binigyan ng pagkakataon na mabago yung pangyayari na nagaganap sa ating pong kapaligiran. Bakit po tayo dapat humayo? Dapat tayo humayo sapagkat Jesus Christ commanded us to go. Siya po yung Panginoon natin na dapat po natin sundin. Dapat tayo humayo dahil po doon sa kalagayan ng lost world. They are under, siyempre nasa ilalim ng kadiliman, nasa ilalim ng kapangyarihan ng kaaway, nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. Kaya ginagawa po, kaya wag po tayong magtaka kung bakit ganon ang kanilang ginagawa. Para hindi na po nila magawa yan, sabi ng Panginoon, go. Tayo dapat humayo dahil po doon sa kalagayan ng mga hindi mananampalataya. Mamamatay sila patungo sa apoy ng impyerno. Ang tanong, are you convicted about your disobedience? Nakumbig ka ba dahil sa pagsuway natin doon sa utos ng Panginoon? Go. Tapos po ang kamay nung nakumbig ka na. Kasi nag-disobey ka sa Panginoon, sinabi niyang go. Are we convicted about your disobedience sa utos ng Panginoon? Go. Are we broken-hearted over the world you live in? Broken-hearted tayo. Kasi dahil sa nangyayari sa mundo natin ngayon, may rally. Kagabi pa nagsimula ang gulo. May manang gugulo, may nakasunod ng itim na ang gugulo. Tatlong araw po yung rally. Magulo. Ano natin? Pipray po natin. Diba? Tayo yung broken-hearted dahil sa nangyayari sa mundo. Kung tayo po ay convicted dahil tayo nagdidisobey, parang tayo po ay hindi humahayo. Kung tayo yung broken-hearted sa nangyayari sa ating mundo, ang sabi ng Panginoon, go! Amen. Therefore, go. We should go. Share the gospel. Amen. God has chosen us individually. God has chosen us corporately as a church. We must produce ourselves. Ang una nating ministry, yung pamilya po natin. Meron tayong kapamilya na hindi pa po nakakakilala. Kung meron kang kapatid, kamag-anak, auntie, uncle, kaibigan, yun po yung una natin. Kasi mahirap mag-minister sa mga hindi mo pa kilala. Di ba? Kung kakatok tayo, magamat yun po ay minsan lumalabas tayo, kumakatok tayo sa mga bahay. Pero mas maganda yung babahagian mo ng salita doon, yung mga kakilala mo na. Kaya inaano po natin, magkaroon po tayo ng evangelistic prayer list. Yung pamilya na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, ililista mo yung pangalan. Yung kamag-anak mo hindi pa nakakilala sa Panginoon, ililista mo ang pangalan. Yung kaibigan mo hindi nakakilala, ililista mo ang pangalan. Yung kapitbahay mo, yung kasama mo sa trabaho, kaklase mo, ililista mo sa evangelistic prayer list. At pag may prayer time ka, ito yung iiyak mo sa Panginoon. Guguhin ka lang muna ng 5. Kasi hindi mo naman mapupunta. Guguhin ka muna, bilugan mo yung 5 gusto mong unahin. Kunyari si ate, 5 tao. Sa kaibigan, 5 tao doon sa mga listahan mo. Bibilugan mo. Yung 5, bagamat pinapanalangin mo na, pero yung 5 yun, doon ko magpo-focus. Bububuhin mo sa panalangin, upang pagdating ng takdang ko ng sabi na panong go, pagpunta mo sa kamag-anak mo sa kaibigan mo, kilala mo sila, handa na po yung puso nila. Hindi tayo mahayo na walang kalakit na panalangin. Ang panalangin po yung nagpapalambot ng puso.
Nung taong bahagian natin ang salita. Kaya doon ipugin nga sa panalangin eh. Lord, ipuin ang puso ni Pedro, kamag-anak ko to, Panginoon. Panginoon, I pray. Pwede mo talaga. Para pag-hayo po natin, pag-share natin ang salita, bukal sa puso, ihipuin ng Panginoon. Pinalambot na ng Lord ang kanilang mga puso. Lahat po nang nangyayari sa ating bansa sa buong mundo, palatandaan na malapit na pong dumating si Lord. Sabi ng Bible, samantalahin nyo yung pagkakataon na kayo'y nakalalakad pa. Samantalahin nyo yung pagkakataon kayo'y nakapagsasalita pa. Nakakalakad po tayo eh. Dahil nakakalakad po tayo, humayo tayo, punta natin mga kaibigan natin. Nakakapagsalita pa tayo. Huwag natin hintayin na tayo hindi na nakakalakad. Huwag natin hintayin na tayo hindi na sasalita. Saka tayo magpapasya. Hindi ka na makalakad, magpapasya na. Sisira ko yung kaibigan ko. Hindi ka na makalakad eh. Babagin ka salita yung kaibigan, hindi ka na magpagsalita. Habang malakas pa tayo, habang nakakalakad pa tayo, habang nakapagsasalita pa tayo, ito yung panahon ng go. Humayo po tayo. Maging kamahagi po tayo ng Great Commission. Makipagpartner tayo kay Kristo para ipalaganap yung salita po ng ating Panginoon. Nakapagbukas po tayo ng Bible study kila Sister Remy Gonzales. Kilala ba natin Sister Remy? Nanay ni Jean. Nakapagbukas po tayo ng Bible study. Kung sino po sa atin, meron tayo mga... Kasi nga, yun ang paraan para po natin maipalaghanap yung Ebanghelyo. House churches, mga Bible study. Kung meron po tayong mga kaibigan kakilala, samantalahin natin. Samantalahin natin na makapagbukas ang gawain sa mga kaibigan natin. Kung meron po sa inyo na may kaibigan na gustong magpabukas ng Bible study, magsabi po kayo sa amin. At sa biyaya po ng Panginoon, mag-o-open po tayo ng Bible study. Parang din po yan ang pag-go. Go, sabi ng Panginoon, go, therefore make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. You have not chosen me, but I have chosen you, sabi ng Panginoon, and appointed you to go, bear fruits that will last, bungang mananatili. Ibig sabihin, kapag meron kang nawin sa Panginoon, nakatanggap mo sa Panginoon, kinakailangan manatili, alagaan mo. Hindi sila naman salita ng Diyos, tumanggap, pinabayaan mo na. Hindi mo mananatili yun, malalag yun. Kaya nga, fruits that will last, bungang mananatili. Pag may nawin ka sa Panginoon, aalagaan mo talaga yan. Kung kinakailangan sundin mo sa bahay every Sunday, kung kinakailangan pamasiyahin, bumubuto sa bulsa para ipamasahin, kasama siya. Kasama po yan sa ang paghahayo po natin, kasama po yung bulsa natin. Kasi pag may nawin ka sa Panginoon, talaga naman pupunta mo sa bahay, susundin mo. Pag naman sa ikaw mo papasahin, talagang gano'n may, ang pag-win ng soul, merong sacrifice. Yung bulsa natin, yung panahon natin. Si Kristo ang sinacrifice, buhay po niya. Yung sinacrifice dito, buhay niya namatay sa krus ng Kalbaryo para dalhin yung bigat ng ating pong mga kasalanan. Amen. Sabi mo sa kagno, humayo ka na. Pakisabi sa tabi mo, huwag tayo nagsasalita, walang katabi. Sabi mo sa tabi mo, kapatid, humayo ka na. Yun, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God, kahit po lahat ay tumayo. Benediction, buksan po natin sa Numbers. Numbers chapter 6. Pagkatapos po ng blessing sa salita ng Diyos, benediction naman. Blessing ulit ito. Ito po binabasa natin talata, number 6, 22-27. Ito po yung bago po nagpunta sa wilderness mga Israelita. Ito po yung blessing na ibinigay sa kanila. Nakatagal po sila sa ilang taon? 40 years. Hindi ka tatagal ng isang araw sa ilang. Hindi ka tatagal ng isang mundo, maraming ahas, maraming mabukis na kayo.
Kaya bago po sila nagpunta ng ilang, ito po yung blessing. Kaya sila yung nakasurvive. Saan ka nakakita, for 40 years hindi nasira ang sapatos. Saan ka nakakita kami for 40 years hindi nasira? Ilang taon na yung suot ng sapatos? Sila yung sandalias po nila. Napupunta yung mukha nila yung sandalias sila. For 40 years. Hindi na ba yan ang Panginoon? Okay. Matthew chapter 6. Numbers chapter 6 verse 22. Ito po yung sabi ng Panginoon kay Moses. And the Lord said to Moses, say to Aaron and his son, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and watch, guard, and keep you. The Lord make his face to shine upon and enlighten you and be gracious, kind, merciful, and giving favor to you. The Lord lift up his approving countenance upon you and give you peace, tranquility of heart and life continually. And they shall put my name upon the Israelites, and I will bless them. Receive the blessing. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa mga pagpapala mo, Panginoon. Purihin ka, dakilang Diyos. Maraming salamat sa mga salita mo, Panginoon, na napag-aralan po namin. Sinabi mo, Lord, that we should go, dapat kaming humayo. Dapat kaming humayo, Panginoon, sapagkat inutos mo sa amin ito bilang Panginoon, dapat ka namin sundin. Dapat kaming humayo dahil po dun sa kalalagayan ng mga walang Kristo sa puso. Sila po yung nasa kadiliman, sila po yung under the power of Satan, sila po ay pupunta sa apoy ng impyerno, Panginoon. Dapat kaming humayo sapagkat kung ano yung ibibigay sa amin ng paghayo, ito yung magbibigay ng kagalakan sa amin, na malaman po namin, Panginoon, na kami po yung instrumentong ginamit po para mabuha, para po mabago yung buhay ng tao forever. Kagalakan na hindi po kayang ipaliwanag ng Diyos. At dalangin ko po, si mensahe mo po sa amin, halos sunod-sunod na linggo, Panginoon. Ang mensahe po namin, yung Great Commission na dapat kami humayo, Panginoon. I pray para sa mga mensahe na pakinggan po namin sa sunod-sunod na linggo about Great Commission na i-declare, Panginoon, na ang mga puso po namin ay binago mo na, Panginoon, na mga puso po namin ay hahayo, Panginoon. Pupuntahan namin yung aming mga kamag-anak na wala pa po sa iyo, babagi naman salita mo, yung mga mama, kaibigan namin, kapitbahay namin, Panginoon, yung kakaklaso namin, ka-office namin, Panginoon. Ang dalangin namin, bigyan mo pinalakas ng loob ng tapang ng boldness na maibahagi ang salita mo sa kanila, Panginoon. Upang from darkness, sila pupunta sa liwanag, from hell, sila pupunta sa langit. Maraming salamat. Ang aming pong tungkulin, Panginoon, bawasan ang pupunta sa impyerno, dagdagan ang pupunta sa langit. Maraming salamat. Pinupuri ka namin. Maraming salamat sa mga kaluwang aanihin mo sa pamagitan po ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.